Hello guys. Kain tayo lunch. Hi, good morning. Good morning. Good morning, Martin. Maulan. Grabe ang ulan. 3 araw na. Sunday. No, Sunday pa. Monday, Tuesday, Wednesday. 4 days na guys. Ang ulan. Walang tigil. Kaya, malakas ang ulan dito. Kain tayo, guys. Ayan. Parang marami ang guys. Tingnan ko sa camera. Pero, 1 cup lang po yan. At saka, gulay. Na hinalo ko ang pritong bagos, saluyot, sitaw, at saka patola. Sitaw, patola, saluyot. At saka pinakuluan lang sa bawang at saka sibuyas. Tapos nilagay ko ng pritong pangos at nilagyan ko ng ingredients, Himalayang salt at saka pampasarap niya. Konti lang guys. Ayan, kain tayo, mausok-usok pa. At saka nilagyan ko isang siling pang sigang. Pakulo lang, pero ang bangus ko na prito. Ayan, kasi masisira na po ang aking gulay. So, need niya na lagyan ng prito. Hindi sa pwede sa part niya. Yun guys, pasensya na po sa aking boses. Basta ako nagbablog talaga. Laban-laban lang kasi ang boses ko po may sira na po ito. Kaso lang nagbablog pa rin ako, kaya huwag niyo na po ako pintasan, bulihin. Kasi po, nasasaktan din ako. Hindi ko po kasalanan na magkaroon na po ng diferensya ang boses ko. Kaya, ayan, kain tayo guys. Ay, sana walang ulan sa Monday. Sa Sunday, birthday ko 28 sa Lunes. Ayun, magpapansit pa ako sa Samba del Cruz Angels ba sa senior groups sa Groby ay senior Groby is tapos na kahapon. Thank you po kasi ang sarap ng akin daw na niluto na pansit. Nagustuhan nila kaya naupos. Kaya thank you po so much sa blessing na pinagkaloob ni God na ako ay nakakarating sa edad ng 62. Kaya laban lang. Okay guys, start na ako kakain kasi alas 12 na. Habang mainit-init pa itong aking niloto. Ayan. Pray muna tayo. Thank you Lord, hallelujah, sa blessing na ito, sa pagkain sa ating harapan. Kasaksanin po ito na taglay ng aking kalakasan. I-bless niyo po yung mga apo ko kay JR. Ingatan niyo po sila si JR sa kanyang biyahe. Sa biyahe niya, nagdadrive po siya ng kanyang service na single na motor. Ingatan niyo po siya sa biyahe niya araw-araw. Huwag niyo po pabayaan si Jerry at si Joshua na makakain sila ng tamang oras tulad ko. Bless niyo po sila, pati mga pamangkin ko. Pagpalain niyo po, nawa ang buong mundo na may layo sa anuman mga sakot na kaya makapangyarihan Diyos sa inyo lamang nakasalalay ang aming mga kaligtasan dito sa lupa. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin nagawa na minana namin noon sa kapinakanunuan. Tulungan niyo po kami na matanggal ang ugat ng kanunuan ng kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang aking papuri. Nagpapasalamat sa tanging makapangyarihang Diyos, Almighty God. Amen. Amen. Ay, let's eat. Sarap. Ayan. Pulo ng bangos. Pinera ito. Uy. Sarap. Sarap.
Saluyot naglalaway-laway. May ano ako dyan, may tawag nito, may lapong. Bukas ko siya gugulayin. Pag hindi bukas, baka sa Friday. Kasi, pero mamayang hapon, pag may natira, ayan, may matira talaga sa gulay ko. Baka hinitiin ko, magpapatak ako na ng gulay. Kasi, hindi naman ako nagra-rice sa gabi, sa araw lang. Kung pwede nga lang, hindi talaga ako mag-rice sa tanghali. Kasi nga, sabi nila, wag na daw. Wag na sila gayahin. Alam mo, kung wala tayong trabaho, marami tayong vitamins na iniinom pangkuan. O kaya, mag-rice kahit papano. Iba nga dyan, kain naman ng rice. Wala naman. Ay nako. Kasi importante mag-rice pa rin sa tanghali. Hindi naman ako mag-model. Hindi ko naman na kailangan. Ano lang, tamang bawas lang ako. Di ba? That's it. Tama lang ang timpla. Hindi maalat. Hindi matabang. Kasi bawal din sa akin ang maalat. Sarap magkamay. Siyempre, patawla. Malinis yung kamay ko, no? Dahil nagluto ako, hugas na hugas. Ito na mga gulay na masustansya. Kaya, kahit sa bundok ka tumira, pakulo lang, nabubuhay na. Yep. Nagpakabusog tayo ngayon kasi tanghali. Okay lang mag-rice. Sarap talaga ng gulay. Nako. Saluyot pa more. Sarap. Tara, kain tayo dito.
Hmm. Grabe ang ulan. Kaya, tama-tama ito mainit-init. Hmm. 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 Ang sarap ng saluyot. Ang iba, hindi kumakain ng saluyot. Kasi madulas daw. Hindi, oy. Dapat kayo matuto kumain ng saluyot dahil napaka-healthy to. Mm. At saka, matabang-tabang ang timpla talaga. Kaya, tiis. Dahil, hindi talaga pwede kumain ng, ano, kumain ng malak-lak. Yung tinimpla ko, asin Himalayan, ay, salt na Himalaya salt. Tapos, naglagay ako ng maliit na, bitsin, kasi, yung bitsin, mas okay kumpara dun sa magic strap. Kasi yung magic sarap, marami ng ano yan. Kasi yung bitsin, nung araw pa talaga yan. Yan na yung tinitimpla ng mga matatanda. Sarap. Ubos na yung kanin ko. Hindi na ako nagtagdag. Excuse me. May nakaisip sa akin. Bayan. Excuse. Bigla ko talaga ako guys na sampid kasarapan ng kain ng gulay. Nakakainis. Ay, pitmos. Hindi ako pwede masamid sa pagkain kasi parang iba ang pagkasamid. Kaasta. Ay, pitmos. Pinag-uusapan. Kasi pag nasamid ako, ayan na, ganito na siya ang depekto. Kasi ba, sa ilong, may sinus kasi ako. Ayan, ang lapad ng ilong. Kaya, nako, yung iba nagpapaganda ng ilong, no? Asala nakakatakot.
Wala tayong budget. Ay, nako, Inday. Sikat pa more. Pinag-uusapan talaga ako. Doon pa sa masamid sa... Mahirap akong masamid, guys, na kumakain. Kala mo lang. Kaya, ayan. Ayoko na ubusin kasi nasamid po ako eh. Naku, nakakahiya man sa inyo. Ayan po ang true to life story ko na pag ako talaga nasa sa ayan kasi nandun sa konekta sa ano ko eh, kaya ang kat nandun ganito ako uubutik ka guys. Inom muna ako ng tubig. Ayan. Pasensya na, no? Diyos ko. Ba yan? Nasasamod talaga. Pag nasamid ako sa pagkain, yan. Kasi nandun yung parang kunikta sa itlog sa lalagnan, yung nakain ko na parang nalika ko. Ayan. Doon, ganun ako pag nasa ewan, ang sarap na magpapak ng gulay. Uubusin ko. Mamaya na kakain ako ulit ng gulay mga alas 5 hapon na. Rice, hindi na ako mag-rice. Grabe ang ulan, guys. Yan po ang buhay-buhay ko, no? Pag ilang beses na nangyari yan, kumakain na ko, at timing na naniniwala ba yung nun na nasasamid din kayo pag kumakain? Sige nga, i-comment nyo nga kung kayo ganyan din, pero ayoko masamid ako guys kasi ayun o, kahit nakainom ka ng tubig nandun sa ano ko yung parang made niya parang ubuhin ka. Kaya ang pangit pag ako nasamid pag kumakain, hindi talaga basa-basa natatanggal yan. Kaya nako, timing yung marites nyo sa akin kung ano man yan, yung pinagmamarites nyo about sa akin, hindi ko alam. Kasi kung hindi nyo ako type, wala akong magagawa. Kasi ito ako eh. Yan. Nagbablog talaga ako ng aking kinakain kasi may YouTube ako. Saka isa akong content creator. Kailangan ko magtrabaho o gumawa ng content. Kaya wala akong pake sa inyo. Kung ayaw nyo sa akin vlog, pwede kayong magpas at doon kayo sa iba. Yung gusto naman sa akin, nagpapasalamat ako. Yan, nakakaasar. Andun talaga nainis ako. Kaya please comment down below naman sa katulad niyan, kumakain ako na sa mid antende. Kasi yun ang totoo na life ko eh. Hindi ito ka-plastikan. Yung kain ko as in legit, ganun ako pag kumakain, wala ako paki-alam. Hindi ako feeling mayaman kasi hindi talaga ako mayaman. Diba? Napakalungkot ng buhay ko. Please, stop nyo na ang pagmamarites sa akin. Ano man ang aura ko, huwag nyo tingnan sa panlabas. Alam nyo, ang kalooban ng tao, ang pinaka kung ano ang puso. Hindi po akong plastic.
realistic na tao. Hindi po masaya ang buhay ko kasi nag-iisa ako sa bahay. Mga anak ko hindi professional. Naawa nga ako sa kanila kasi pagtanda nila, paano na lang ang buhay nila. Di ba? Ako okay lang na ito patanda ko ng patanda kahit paano may isa ko, may senpe or may sinasalian ako na iba-iba na ano pa. Kahit paano may mamakuha ako. Yan, binubuhay yung sarili ko. Kasi yung mga anak ko, hindi ako kaya buhayin talaga. Bagkus ako pa ang tutulong sa kanila. Pagdating sa anak, wala po kong anak na maayos ang pamumuhay nila po. Nagsasabi ako ng totoo. Yung bahay ko naman, nung ako may pera, ayan, napagawa ko po siya kasi ang mga anak ko hindi nga po nagka-college. So, napunta sa bahay nung ako'y may pera. Una-una, ang gumawa nito, yung partner ko na mayapa na. Pero ang ex ko buhay pa. Ayan, ayan kasi ang content ko po ay true to life story to. Hindi po ka-plastikan at hindi kayabangan kasi wala pa akong iyayabang. Yan, legit po akong tao. Gumawa man ako ng content ay legit po. At saka ang content ko, kain, kwentuhan, at iba pang buhay-buhay sa pamumuhay ko. Ayan, kinokontent ko po yan. Dito po yan kinakahiya ang true to life story ko. Kaya, pagdating sa anak, wala po akong maaasahan talaga sa kanila. Magsikap na lang sila sa buhay nila. Pag ako'y wala na, sana makayanan nila. At ang itong pinag-iiwanan ko sa kanila na munting bahay, mahalin nila, ingatan. Kasi kawawa sila dito sa Maynila na wala silang matitirahan at ang hirap mangungupahan. Hindi lahat ng oras ikaw may pera. Ang ilog nga naubusan, natutuyuan ang batlong tao pa kaya. Kaya ang buhay natin, hindi natin alam kung ano mangyari bukas, ngayon, bukas, makalawa, at hindi lang ang isa ang araw. Bilog ang mundo. Kaya ang Diyos nakakaalam. Isang pitek, kahit anong yaman mo, biglang guguho yan. Kaya maging masaya tayo sa kapwa natin kung anong nararating nila. Mainis lang kayo kung nagpipiling mayaman. Pero ang aura ko po talaga hindi halata, walang pera. Kasi ganun talaga po ako pumorma. Kasi nung ako'y may pera, nagpupundar po ako ng akin mga pamporma sa sarili ko. Sininop ko para may lakad man, meron akong magagamit. Hindi, ayan, ganun po ako. Kaya, iniisip nyo, ako ay mapera, hindi. Tama lang ako makakain. Kaya, ayan po ang katotohanan. Kaya, sana, pag tayo mainggit, alisin natin yan sa katawan natin. Diba? Kasi kung ako matira, matagal ko na to pinaayos ang ilong ko eh. Kasi gusto ko po ano eh. Kasi bakit po sa akin, ganyan no? Para naman maganda ako, baka sakali makapag-asawa ng may kaya sa buhay. Ito pinagkaloob ng Diyos, tanggapin natin. No? Katulad ni Alan, di ba? Hindi niya pinagbagong ilong niya kung tususin. Kayang-kaya niya kasi dyan siya sumikat.
Di ba? Tulad ko, hindi ko na baguhin ang ilong ko, yung boses ko. Diyan ako sumikat at sa bukong kulot-kulot. Diyan ako sumikat. Kaya ang sikat-sikat ko, kaya ang pinag-uusapan nga ako, nasa mid. Peace be with you. Bye-bye. Bye-bye po. Tapos na naman po ang aking pagbablog. Kaya God bless po sa inyong lahat. Mag-pray po tayo sa nangyayari sa mga ang dami na pong mga trahedya, no? Iba't iba, landslide, sunog, lintol, buhawi, kung ano-ano na lang. Kaya ang disgrasya wala sa labas, wala din sa loob ng bahay. Kasi po, kahit sa bahay ka, pag disgrasya, nandyan yan. Kasi hindi mo masabi labas o sa loob. Ang disgrasya nandyan talaga pag oras dumating. Kaya lagi tayo nakahanda magingi ng kapatawaran sa Diyos. Hingi tayo lagi tayo yung handa. Yan, hihingi tayo ng kapatawaran. Linisin natin ang ating kalooban at ang ating kaisipan. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob, no? Palipas na lang. Hindi naman perfecto, basta maging mabuting tao, maging malinis ang ating kalooban. Ayan po. Kaya bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. At thank you sa mga nanonood ng akin vlog. Ayan.